damalo ang kabekot sang galang sa harapan ng lingkod mo. Ikaw ay may handang dulang. Ito yung ginagawa. Nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin. Nahulog ko'y langisan. At pati na ang saro ko ay iyong pinaapaw. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa akin tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Glory to God, glory to you, Jesus, glory to your Holy Spirit, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Muli, magandang hapon po, mga kapatid, mga kapatiran na sumusubaybay at nakikinig sa programang ito. Muli, ito po ang inyong kapatid, Brother Marcelo Malnis, on behalf of Brother Ting Arcadio, ang ating pong head servant. Mayroon lang pong mahalagang pinag-uusapan. Kaya pansamantala tayo muna po ang naririto at mapalad po tayo, mga kapatid, na pagkat ito, ano ito eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puro babae yan. Kaisa-isang lalaki lang. Okay? At of course, ang kanilang coordinator, Brother Nato Abriol, sinundan po ni Rose Cayago, ni Dalin Agustin, Alien Nacional, Lisa Ilanan, Julie Karingal, at China Balao. Sila po ang daluyan ng mensahe ng Panginoon. Kaya pakinggan ninyo sila. Alam ko, lahat yan ay ginalawan ng Panginoon. Kaya muli, magandang hapon po kay Brother Ting. Brother Ting, good afternoon. Kay Sister Early. At of course, kay Sister Jo Gonzales. Baka makalimutan ko na naman. Siya nga pala, sa araw pong ito, nagdiriwang po ng kaarawan si Sister Carmen de la Cruz. Sister Carmen, happy birthday. Sige nga, baka may isasalang ka, brother, yung happy birthday kay Sister Carmen. Glory to God, glory to Jesus. Sa'yo, Sister Carmen, marami pang kaarawan darating. Alam ko, ititrate ka ng mga apo mo niyan eh. Katulad nun. Kami naman, hindi naman masyado masilan. Kung sakasakaling magpadala ka ng pansit dito, okay lang. Okay? Sabi nila, yung pansit pampahaba ng buhay. Totoo ba yun? O, siguro nga, totoo, no? Okay, so yan po ang atin pong si Sister Carmen. Saludo ako talaga dyan dahil alam mo, kailangan lang talaga mabigyan ng plaque yan eh. Kaya biro mo, kung saan nakakarating yan, Bohol, Dumaguete, Zambales, Iloilo, Bacolod, pati Palawan, sa probinsya ko nakakarating na dun eh. Ganyan po, kasipag yang si Sister Carmen. Kaya naman po, ang extension ng buhay ay lagi pong nakasunod sa kanya. Okay, so Lord, maraming salamat. Binigyan mo kami ng isang katulad ni Sister Carmen, nakaagapay ng aming head servant, Brother Ting Arcadio. Kaya yun po mga malalayo na hindi na naabot ni Brother Ting. Siya na po, Batangas. Siya po nagpalago niyan in the name of Jesus. Okay? Siya po ginamit doon. Of course, ang ating head servant po, ay siya po ang kumbaga kaagapay doon. Kaya ang dami-dami ng Batangas. Maniwala kayo, mga kapatid. Okay, so mga taga Santo Tomas, huwag po kayong malulungkot kasi si Sister Carmen sa Batangas pa rin. Kaya lang nalipat siya sa Mahakot. Okay? So, ito po ang ating mga pang-araw-araw na announcement, mga kapatid. Meron po tayong God's Healing. Yan po makikipagkubinan ka sa isang kapatid na may sakit, may karamdam, nakikipagkubinan ng 15 days. May pray over po, healing session. Ito po yung ginaganap sa second floor, may PAO Public Market. Ito, alam na po ito, JP Rizal Street, Caloocan City, mulang Lunes hanggang Sabado. Alas 10 ng umaga hanggang alas 12 po ng tanghali yan. So, marami pong pinagagaling yan. Baka sabihin lang ninyo, no?
Yung sinasabi ni Brating kanina, ito yung ospital ng Panginoon. Siya po ang nanggagamot dito, siya po ang nagpapagaling. Mga elders po, of course si Brother Ting, daluyan lang yan. Okay? Daluyan lang. At kailangan din naman, bilang daluyan ng Panginoon, na sa grasya ng Diyos. Katulad po ng ating head servant at ilan pang mga elders na ginagamit ng Panginoon. So yan po, ang tuloy-tuloy po yan. And then, meron po tayong, every Saturday po, meron po tayong Soldiers of Christ TV program sa NBN po, Channel 4. Tuwing alas 7:30 ng umaga hanggang alas 8 po yan. Panoorin nyo mga kapatid. Ang tanong nga sa akin kanina, Brad, bakit napakaikli ng ating programa sa television? Sabi ko, yan yung problema natin eh. Kinakailangan magtulong-tulong po tayo. Kaya nga po yung 20 mil na, yun po ang ating hinaharap, yan po tinitibag natin. Kaya sabi ko nga sa kanya, Brad, baka gusto mo, ikaw ang mag-sponsor para gawin natin 1 oras. Pero sa ngayon po, medyo may kahirapan pa, pero at least yung 30 minutes na yun, marami na po ang nakakapanood at pinagagaling ng Panginoon. So yan po yan, mga kapatid, at alimbawa, gusto nyo mapanikan naman ng Christ on the Block, pwede po kayong tumawag sa opisina ng Soldiers of Christ 2855120 o di kaya naman 986-7977. Okay. Pwede pong mag-text kay Sister Rose Albacino 0923-736-6087. Brother Jun, may okay. So, yan po, si Rosa, manda ka, baka meron na mag-text sa'yo dyan, ano? Kasi nagtatanong nga sa akin, marami po nagtatanong, paano ba ka? Ay, sabi ko, kung gusto po ninyo, yan tawagan ninyo. Hindi sa Sunday gathering po, meron po tayo, the same place, Sunday gathering. Yan po ay magmulang alas 8, doon na po lahat, ang itong Bible enthronement, at saka ng procession ng Mama Mary. Kaya po, hindi po biro-biro yung procession na yan. Inaabot po kuminsan 500 images. Mantakin mo yan, 500 images. Kuminsan, naabot pa ng baka kulang-kulang 1,000. Palibasa kasi, nasa labas po Mama Mary, 3,000. Isipin nyo yan, Maghanap kayo dito sa Metro Manila, wala kayong makikita ang ganyang kongregasyon na sinusulong ang Mama Mary. Ito lang, Soldiers of Christ lang. Sapagkat doon po yan lumago, po, kasi yan ang kabinet ni Brother Ting. So, yan po, at may Sunday gathering po tayo. Second floor, may Pao Public Market. Okay? At the same place po yan, the same place. At the same numbers kung gusto nyo tawagan, po. Now, sa ngayon po, nagaganap po itong, kanina po, siya nga pala, pastoral meeting. Pinasasalamatan ko po ang mga coordinators, more than 200 coordinators. Halo-halo na po yung coordinators, disciples, elders, at ilang mga ginagamit ng Panginoon. Ang dami. Okay? Ang dami. Ngayon po naman nagaganap po Muntalban Combined Fellowship at mamaya po San Roque Nabutas. And then bukas po Tinejeros Combined Fellowship, Pabahay Combined Fellowship, bukas yan. At saka Nueva Ecija at ng Malaria Fellowship. Sa Sabado po, 21 po yan, sinasabi ko nga dito, yung CLSS is sponsored by Malabon Combined, Dalandanan Fellowship at Maligaya Fellowship. So sa Sabado po yan, mga kapatid, punta po kayo dito at napaganda po ang, kasi po itong CLSS na ito, doon mo maunawaan ano nga ba talaga ang aking pagkakristyano. Sino ako at sino ako sa harapan ng Panginoon. Yan po. Okay, so tama na muna siguro yan. Huwag niyong kalilimutan, Sabado po mayroon tayong programa. Mayroon tayong programa at binabati po natin dito yung mga taga Bulacan, lahat-lahat po, Cavite, Maynila. Ito pong sponsor ng taga Maynila po to. Muntalban, San Mateo, Nueva Ecija. Ayan. At kung saan na makarating itong itong tinig na ito, okay, pero pagdating po sa Veritas, huwag po niyong kaliligtan dahil nationwide po yan. Nationwide. Kaya, brothers and sisters, siguro maganda po
dadako na po tayo sa, kasi marami to, kaya na para ma-accommodate natin ito, yung mga kapatid, talagang galaw ng galaw itong mga ito. Talagang naiinip na yata dahil magsishare sila. Pakinggan po ninyo mabuti ha. Dito niyo mapapakinggan kung paano kumilos ang Diyos sa buhay nila. Okay? So, para po sa ating live, pinakasentro po ng ating gawain ay ang pagbasa ng mabuting balita. Awit muna po tayo. Bagay ito. Para po sa ating mabuting balita, gagampanan po ni Brother Nato Abril, ang coordinator po ng Kapulong, Maynila. Sumatinawa ang pag-ibig ng Panginoon, Amen. pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon sa aklat ni San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyo'y sinabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makarusumpong kayo na kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dali ng aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. Nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find the way to bring me back to you. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are me.
Glory to God, glory to you, Jesus, glory to the Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Brothers and sisters, pinakinggan niyo mabuti yung binasa ng ating kapatid, Brother Nato Abril, tatatlong talata lang, pero talaga naman, oo, talaga naman, napakalaman. Pakinggan natin si Brother Nato Abril. Brother Nato, magandang hapon sa iyo, kapatid. Una sa lahat, magandang hapon po. Una sa lahat, magandang hapon po sa ating Panginoong Yesus sa gabay ng Banal na Espiritu Santo at sa iyo, Brother Marcelo, at aking kasamaan sa lopo ng audio, at lalo na po sa iyo, Brother Ting, na patuloy na ginagabayan ng ating Panginoon. Amen. At patuloy pang bigyan ng kalakasan. At sa lahat po ng Kapulong Group dyan po sa Manila, at lalo na po ngayon nakasama ko ang mga taga-Cherry. Binabati ko rin po kayo lahat dyan, mga taga-Cherry na kasama po natin sa ating gawain sa Panginoon. At una po sa ating gawain po ngayon at sa ating pong mensahe ng Panginoon ngayon ay patuloy pong nag-iimbita ang ating Diyos na buhay, na patuloy po tayong lumapit sa Kanya. Sinabi niya nga, kayo daw po o tayong lahat na napapagal at ibibigatan sa ating mga pasanin, hindi tayo mabibigo sa Diyos. Kailanman ang lahat ng tinawag ng Diyos at pinili niya ay kanyang binigyan ng pagkakataon na magkaroon ng magandang buhay. Kaya kung tayo po mga kapatid na ngayon may mga bagay na kaguluhan, kasakitan o problema sa ating tahanan, narito lang ang ating Panginoon na patuloy nating damahin sa buhay natin. At higit sa lahat, patuloy nating sampalatayanan ng kanyang sinasabi o sinasaad sa mabuting balita na tayong lahat ay patuloy niyang bibigyan ng kapahingaan o kaginawahan. Dahil minsan, napakaganda po ng pangako ng Diyos sa atin, at ang pangako na yan ay minsan hindi nakakaugma sa atin dahil tayo rin po ang gumagawa ng mga bagay na ikasisiya para sa ating sarili. Dahil minsan hindi natin nabibigyan ng panahon ng ating Panginoon. Hindi natin siya minsan napapaghari sa ating kalooban. Kaya kapag dumating po sa atin mga pagsubok o mga karamdaman, tayo po ay dapan-dapa. Pero ngayon mga kapatid, subukan niyo po ang ating Panginoon lapitan. Lalo na po sa community pa ng Soldiers of Christ. Narito po talaga na nasumpungan natin ang ating Panginoon. Hindi po ako magpapahayag o magsasalita dito kung hindi po gumalaw ang Panginoon sa buhay ko. 1994 hanggang sa ngayon, mga kapatid, ako'y pinagaling at patuloy na ginamit ng Panginoon dahil ng mga time na ako'y wala pa sa gawain ng Diyos, ay tunay na matigas ang aking puso, ang aking kalooban. Pero tunay nga nung ako'y tinawag ng Diyos, sa sinasabi niya nga, anak, lumapit ka. Dahil ako po ay pagod na at wala na akong maisip dahil nga po sa sakit na nararamdaman ko. At hindi po sa problema sa tahanan na tunay nga nung pinagbigyan ko ang ating Panginoon, ito po ang inyong kapatid na lumaya at pinagaling ng ating Panginoon. Kaya ito po ang isang patotoo na sinasabi ko sa inyo na buhay ang Diyos. Na wag na po tayong mag-alinlangan na lumapit sa Kanya. Patuloy lang natin na nabigyan ng panahon ng ating Panginoon, mga kapatid. Dahil sinabi ng Diyos, hindi siya kailanman nagpapabaya sa atin. Nandito lang siya nakasama natin, pero hindi natin siya minsan napapansin. Kaya ito nga rin po na nagpapasalamat ako sa Panginoon na patuloy pong ginamit ang inyong abang lingkod, at lalo na po ang ebanghelyo po natin ay ugmang-ugma rin po dito po sa mga kapatid kong kasama po natin ngayon sa audio na taga Bacoor, na talaga po sila po ay nagbigay ng panahon at sila po ay tinawag ng Diyos, at ngayon po ang bawat isa sa kanila po ay lumaya. Kaya pinupuri ko ang Panginoon na sa kabutihan at patuloy na lawak at pangunawa ng ating Panginoon ay patuloy niya akong binigyan ng pagkakataon na lumapit sa Kanya. At ito po ang inyong kapatid, mga kapatid, na patuloy pong nagtatagumpay ngayon. Kaya marami pong salamat, Panginoong Yesus. Hallelujah, hallelujah. Magandang hapon po. Amen. Maraming salamat sa iyo, Brother Nato. No? Alam mo si Brother Nato, kabatch ko ito, batch 3 kami. Ang aming venue pa,
Mount Banahaw. Out of 62, may tatatlo na lang yata kami natira. Si Brother Jerry, ako, tsaka ito magandang lalaking to. Tatatlo, 63. Isipin mo, nasaan yung si Sinta? Okay. So, pakinggan po natin itong ano. Fasting kami, magka-batch kami niyan eh. Yan na lang natira. Tatlo na lang kami. Okay. Maraming salamat sa iyo, Brother Nato. At pakinggan po natin si Sister Rose Cayago. At paano kumilos ang kanyang Diyos, ang Diyos sa buhay niya. At pakinggan po natin siya. Good afternoon, Sister. Good afternoon po. Good afternoon po sa inyong lahat. Sa inyo po, Brother Marcelo. Yan, Sa magandang lahat po hapon ng po. mga tao dito sa audio. At lalo-lalo na po sa mga tagapakinig ng himpilan ng DWAD. Soldiers of Christ, Healing on the Air, Soldiers of Christ. At sa lahat po ng nakikinig sa mga kapatiran ko sa Cherry Homes, Bacoor, Cavite, kina Sister May, sina Teacher Lani, Sister Marjorie, at sa lahat po ng mga naakyatan namin ng Mahal na Birheng Maria. Nagpupuri po ako at nagpapasalamat dahil sa dalawang kadahilanan po, ba't ako napasok dito, ba't ako napunta dito sa gawain, dito po sa Soldiers of Christ. Dahil po sa unang-una po, unang-una po dahil sa akin na dati dati po akong sabihin na natin na pinili po ako ni Lord siguro dahil sa unang-una nagkulang po ako sa Kanya kasi po dati talaga kung ba sabihin na natin may negosyo po ako na talagang napakalakas. Talagang hindi ko po sukat akalain na nabigla po kukunin ni Lord. Actually, wala naman pong bisyo yung aking asawa na ba't na wala yung mga na isabihin na yaman. Although napakabigat, kaya po simula nang naakyatan po ako ng Birhen Marie, ng imahin po ni Mama Mary dito po sa Kapulong Group. Actually po dito po ako sa taga Manila po ako una dito ako sa may Don Bosco na dati may grocery po dyan. Tapos nung naakyatan po ako, noong time na yon talagang nag-uumpisa na yung problema ko. So, wala po talaga akong gulong-gulo po ako. So, mula po noon, kaya natuklasan ko itong Soldiers of Christ po. So, kaya po ako napunta ng Cavite pa dahil may bahay po kami sa Cavite na yun po yung isa naming napundar na dapat talagang ibebenta na namin. Kahit sa medyo palugi na. Pero, sa awat habag ng Panginoon, hindi po niya pinahintulutan na mabenta. So, ang nangyari po, na-transfer kami ng Cavite. Saan Walang na Sister, kadahilanan po. nangyari dun sa grocery mo na nangyari? Na-demolish? Ano nangyari dun? So, bumagsak po siya. Bumaksak. So, Pero sa palagay mo, kalooban kaya ng Diyos yun? Kalooban Sa kaya tingin ng ko Diyos? po, Brother Siguro naman si Lord, di Marcelo. naman ganyang kalupit. Di naman ganyang kalupit. Kaya lang siguro baka nagkukulang ka sa panahon mo, Opo, sa kanya. siguro. Yan, isa siguro Pero yan. nagsisimba naman po ako. So, yun nga po siguro parang may kulang pa. Actually, hindi naman po lahat talagang kinuha ni Lord lahat eh. So, may tinira naman po siya kasi nagkaroon po ng trabaho yung asawa ko and then meron pa naman po kaming income na managing director po ako ng personal collection. So, hanggang mapunta po kami ng Cavite. Doon nga po na talagang ginamit po ako ni Lord na ako po yung naging key person sa Cherry Homes na nag-start po nung last year. Last year po yun, so mag-iisang taon na po kami ngayon. Tuloy-tuloy pa naman po, tuloy-tuloy yung tuloy-tuloy naman yung income namin hanggang ngayon. So siguro nga,
mission ko nga po siguro yon na talagang magpakalat ng Mama Mary sa Cherry Homes kasi po talagang siguro maraming nangangailangan na doon. At saka ay isa pong, kaya hanggang ngayon po, patuloy kaming nag-aakyat ng mahal na Birheng Maria sa Cherry Homes. At isa pa pong pagkakapuri ko, hindi lang po sa pagbagsak ng Sister, aking doon negosyo. po sabi mo may tinira pa naman si Lord. Yes Yung po. ba namang tinirang yun meron ba ng share si Lord doon? Yung 10% nagsishare ka naman ba? Binibigay mo naman kay Lord yung 10% na yun? Actually po, nung una po, hindi ko kasi alam po yung Brother Marcelo eh. Pero ngayon alam mo na. Opo, alam ko So na po ngayon, ngayon. nagsishare ka na. Opo. So okay na buhay. okay na po. Smooth na, smooth. Opo, smooth Okay, na po. okay, sister. Oh? Thank you very much. Napakinggan nyo, mga kapatid. Kapag ka pala meron kang ganyang pinagkakakitaan at medyo hindi maayos, iaayos ng Panginoon yan. Kaya, napaganda po, tanggapin mo lang, no? Baka higit pa dun ibibigay sa'yo later on, no? Susunod natin, si Sister Darlene Agustin. Magandang hapon po sa Diyos na Buhay at sa inyo po, Brother Marcelo, kay Magandang Brother hapon po, Tim, anak. at sa lahat po ng taga-Udyo, at sa lahat po ng mga kasisters ko dito, at saka sa lahat po ng mga kasisters namin sa Cherry Homes. Amen. Ang pinagpupuri ko po at pinagpapasalamat kay Lord ay yung lubusang pong pagbibigay niya ng paggaling ng aking asawa. Amen. Nung time pong iyon na nagkaroon po ng karamdaman yung aking asawa ay hindi ko po alam kung ano po ang gagawin ko hanggang sa dumating po si Ate Julie. Sabi po niya sa akin kung gusto ko daw pong ipanhik si Mama Mary sa aming tahanan. Hindi po ako nagdalawang isip na ipanhik po si Mama Mary po sa amin. Amen. Nung time pong iyon, pumanhik na rin po kami dito sa Paho Sunday Fellowship. Umaattend na rin po kami ng COB. Yung po, binigyan po niya binigyan po niya yung kahilingan ko sa kanya. Hanggang sa yun po, tuloy pa rin po yung pagpapacheck up ko doon sa aking asawa. Nung pangalawang panhik po namin dito sa Paho, hindi ko po alam na hindi na po pala umiinom ng gamot yung asawa ko. Tapos, nung tinanong ko siya, bakit hindi ka na umiinom ng gamot? Ang sagot po ng asawa ko, di ba sabi mo sa akin, manalig lang ako sa Diyos, pagagalingin niya ako. Amen. Yun po, tuloy pa rin po yung pagpapacheck up namin, hanggang sabi po ng doktor sa kanya, Tay, ang galing po ng proseso sa inyo. Bakit ano po ang ginawa nyo? Tuloy pa po ba yung pag-iinom nyo ng gamot? Nagsinungaling po kami sa doktor. Hindi na po talaga siya umiinom ng gamot. Pero yun po, tuloy po yung paggaling sa kanya hanggang sa nakapunta rin po kami doon sa Luneta noon sa anniversary. Opo. Yun lang po. Amen. Marami pong salamat. Nadinig nyo, mga kapatid. Kanyo, minsan pag magsisinungaling kayo, white lie, alam ni Lord yun. Okay. Pero wag lang masyado wag lang madalas. Paminsan-minsan lang yun. Kasi hindi naman talaga masasabing yan. Ibig lang sabihin dun. Pero pag ikaw ay mag-share ka dun sa pag-sharing ka dun sa riser, no? Share mo yan, yung asawa mo. Ano ba sakit ng asawa mo? Sakit sa baga po. Tsaka po namaga po yung paa niya, halos hindi na po siya makalakad. Kita nyo? Yan, mga kapatid, delikado hindi nakakalakad na yan. Mag-i-steady ka sa bahay, okay? Maraming salamat sa iyo, sister, ha? Yan, mga kapatid, narinig nyo. Kapag ka pala umakyat ka dito, sumunod ka lang sa sinasabi. Kapatid, hindi ka nagagastos pa, hindi ka na magpapadoktor. Si Lord na ang magiging doktor mo. Pakinggan natin si Sister Ellen Nacional. Sister Ellen Nacional. Magandang hapon po sa Diyos na Buhay, kay Brother Teng, kay Brother Marcelo at sa mga nakikinig dito sa Soldiers of Christ at dito rin po sa Audio. Magandang hapon po. Ang pinagpupuri ko po't pasasalamat dahil sa aking kagalingan at
marami pong nabago sa akin mula nung naiakyat po naiakyat po ang Mama Mary. Hindi ko po alam na inakyatan po ako ng Mama Mary. Akala ko lang po mag-rosary lang po, magdadasal lang po. Yung pala, nagbabasa pa pala ng Bible study. Nung panahon na yun, hindi ko po talaga hindi ko po alam yun, hindi ko po alam kung paano may explain. Hanggang sa tsaka yung sa kagalingan ko po, ay sa kasakitan ko po, dati po ang dami ko na pong mga iniinom na gamot. Sister, mawalang galang lang pwede mo bang tukuyin kung anong kasakitan mo, anong karamdaman mo? Bali, parang nervous breakdown po, tapos mesis po ako sa left ovary ko. Amen. Yun po, yung nung sinabi niyang, nainganyo po ako dahil nakakit na rin po ako dito sa sa PAHO every Sunday. At saka nakapag God's healing na rin po ako. At saka naka-attend na rin po ako ng CLLS. At saka yung nahikayat ko na rin po yung mga anak ko dito. Pati yung Very other good. husband ko po na isama ko na rin po dito. Tapos bali hanggang ngayon sumusunod po rin po ako sa ating gawain hanggang sa dumami na rin po kami sa Cherry Homes. Amen. Tsaka masarap po talaga yung ganitong gawain na nag-pray po talaga ako kay Lord na hanggang ngayon po, sumusunod po rin po ako sa kanya. Tsaka, Ibig mo sabihin, sister, kayong lahat, galing dun sa taga Cavite? opo, Galing sa naman. Cherry Homes Cavite po. Oo. Kaya Okay. hanggang ngayon po, sinabi ko, nag-promise po ako kay Lord na hanggat may soldiers of Christ, patuloy pa rin po akong maglilingkod sa Kanya. Noong pagka nagkakaroon ba ng revival yung Cavite, nandun kayo? Opo, Oo nga, no? andun din po kami. Okay, may bagong venue kayo ngayon eh. Opo. Oh, Ginaldo, no? Sa may RTO Okay. po. Opo. Ano pa, sister? Medyo Tsaka- kunti pa. At saka po, ang pinagpapasalamat ko po, patuloy pa rin po ang pagbibigay sa amin ng blessings ni Lord. Hindi po talaga madamot si Lord kasi tuloy-tuloy na po ang trabaho ng asawa ko. Amen. At saka hindi na po ako umiinom ng gamot. Praise Sinabi God. kasi sinabi ko po sa sarili ko, si Lord lang po talaga ang makapagpagamot sa akin. Amen. Yun lang po. At maraming salamat po talaga sa lahat ng mga Glory to blessings God. na nangyayari sa amin. At kung ano pa yung mga pagsubok na dadanasan namin mag-asawa. Kumbaga parang baliwala na lang po. Amen. Kasi nandiyan naman po siya eh. Alam ko pong sinusubukan lang po kami, Lord, kung hanggang saan po ang makakaya namin. Amen. Ayun lang po. Okay. Ay, tama-tama lang eh. Every time na may atake, di ba sabi niya, lumapit kayo sa akin, kayong mga napapagalat na bibigatan. Lumapit tayo. Hindi naman tayo papabayaan ng Panginoon. Kaya nga, tinatawagan, inaanyayahan tayo. Okay, thank you, sister. Thank you po. Pakinggan natin si Sister Liza Ilanan. Sister Liza, good afternoon. Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Sa inyo po, Brother Marcelo, kay Opo. Brother Ting po, at sa Diyos na buhay po. Ganda nga po. Ako po yung nagpapasalamat dahil po mula po nung naakyatan po ako ng Mama Mary. Agad-agad po akong nakaranas po ng kanyang pagpapala. Isa yun sa mga inilagay ko po sa prayer request ko. At sakto naman po, after po ng pagbaba ng Mama Mary sa bahay namin, kinabukasan po, na-receive ko agad yung blessing na yon. Amen. At tapos po, yung pong matagal ko ng kasakitan na nararamdaman, sa totoo po, Dami sakit lahat yata ito kakasakit eh. Totoo yan. Sige yung po, po sige po. para pong, kumbaga wala po kasing wala pong masabi yung doktor kung ano talaga. Parang papunta po sa rayuma daw po. Pero parang napaka-imposible daw po kasi bata pa daw po ako. At saka nasa bahay lang naman ako. So paano ako magkakaroon ng ganong kasakitan? So siguro po, naisip ko baka
yun yung paraan para ano. Kasi mula po noong 2003 po, nararanasan ko na yon. Mahal po yung gamot na iniinom ko. Pero po, agad-agad po, tignan nyo po, mula po nung nakita na kang Mama Mary, hindi na po ako umiinom ng gamot na yon na mahal. Mahal talaga siya, mabigat sa bulsa. Ito po nga po, tuloy-tuloy na po siyang gumaling, na hindi ko po napansin. Tapos po, ang covenant ko po is tuloy-tuloy na humayo po. Uma-attend po ako ng COB every Friday. Tapos nga po, umaakit na rin po kami dito sa Sunday Fellowship. Nakapag fasting seminar ka ba ng nung kababaihan? Hindi pa po Hindi kasi pa. nung April lang po ako nasali dito sa SOC po eh. Opo. Kumbaga bago pa lang po. Okay. Yun pa lang po ang aking naka-attend na rin po ako ng anniversary nung last June 24 sa Luneta po. Tapos po, nakaka-attend na rin po ako ng revival. So, anong feeling mo ngayon na medyo na ibang atmosphere? Dati, hindi Opo, ka... ngayon po, sobrang gaan na po. Kasi nararamdaman ko na talagang nandyan lang siya sa tabi ko. Kasi sa araw-araw na pagising ko pa lang sa umaga, ramdam na ramdam ko espiritu na talagang nandyan siya. So kahit na anong dumating na pagsubok, maliit man yan o malaki, hindi ako nabibigatan, hindi katulad nung dati na talagang ang bigat eh. Parang wala kang ibang mapuntahan, feeling mo lahat ng lalapitan mo is hindi rin ibibigay lahat yung hinahanap mo. So talagang siya, nasumpungan ko mula nung nasali ko dito sa SOC. Dito ko nasumpungan yung kapanatagan ng loob, tsaka lalong maging malapit sa ating Panginoon. Amen. Alam mo kasi, sister, di naman sinabi niya na lumapit kayo sa akin, aalisin ko yung dala-dala. Hindi. Hindi niya sinabi, sabi niya lang, pagagaanin ko. Opo. Paano pagagaanin? Ibig sabihin nun, magkatuwang kayo ni Lord. Opo. Kung may dala-dala ka, may dala-dala siya, pero hindi niya aalisin kasi pag inalis sa'yo yan, limbawa, inalis sa'yo, siyempre, gagawin mong palabigasan yan. Opo. Amen ba? Ayun ang minsan na nagiging dahilan kung bakit sabi ng Panginoon, pagagaanin ko, kasi hindi niya totally aalisin yun, pero tutulungan kanya. Okay? Thank you kay Sister. Salamat po. Pakinggan natin si Sister Julie Caringal. Magandang hapon po. Sige po. Sa kay Brother Ting, Brother Michelios, Opo. Magandang hapon po naman. at sa inyong lahat. Yung sa akin po, simulang makyat sa akin si Mama Mary at si Brother Jesus sa aming bahay, malaking bagay po na nagbabago ang aking buhay. Dati Amen. ang gulo-gulo ng aking buhay eh. Natuto na rin, dati hindi ako marunong magdasal, magbasa ng Bible, mag-grocery. Simula noon, natuto na rin ako. Nagbago ng lahat. Ano na rin pa ako, 3 a.m. covenant, saka 15 days God's healing sa vigil overnight. Meron ka, kasi kaya ako nagpunta sa 15 days, nag-attend pa ako ng 15 days God's healing, kasi meron din pa akong sakit sa kilikili, may bukol pa ako sa kilikili. Yun, after that. Yung bukol na yan, ang dami matutubuan doon pa sa delikatong. Amen. Sige po. Ano lang yun po, hindi po yung sis. Baka hindi ka nagtataas ng kamay, sister, kaya siguro, Ayan, natuto ka na magtawad. Amen. Sige po. Hindi Sige po yung sis, ano lang yun po, lamig lang. Yung sabi ng doktor, lamig lang. Yung after 15 days po, nawala yung lahat ng bukol ko. Amen. Ala, pinano mo pa, may ininom ka na gamot? Dati merong banda huli, wala na po. Banda na, wala na. Hindi na po ako nagpa-check up sa doktor. Kaya ang gamot yun, ano lang, yung mapainit pa ng tubig, ano yung towel, mainit pa, salpak. Amen. Sige. Ano pa? Yun lang po. Wala na? Okay. Salamat sa iyo, sister. Ayan, kita nyo, nagkabukol sa kilikili. Medyo, pag-check up sa doktor, siyempre hindi natin pwedeng i-deprive yung doktor na yan kasi kasangkapan din ng Diyos yan. Ang masasabi ko, yan, hindi maganda yung sabihin mo, hindi ko na kailangan ng doktor. Wag naman. Kasi yung mga doktor niyan, kasangkapan ng Diyos yan. Okay? Kasangkapan ng Diyos. Hindi po pwede nakalagay po sa Biblia yan. Kaya si sister, maraming salamat, Lord. Pinagaling mo, nawala yung bukol, at wag nang bumalik yung bukol na yan. Okay. So, ito na lang. Susunod po si Sister Gina. Sister Gina. Magandang hapon po sa ating Diyos na buhay.
kay Brother Ting, kay Brother Marcelo, kay Brother Nato na aming coordinator, sa aking mga kasisters na nandito ngayon. At sa lahat po ng inakyatan ng Mahal na Birhen sa Cherry Homes Subdivision. Magandang hapon po. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat po sa ating Panginoong Diyos sa mga biyayang ipinagkaloob niya sa amin. Mula po kasi nung inakyatan po kami ng Mahal na Birhen Maria, dati po kasi ang aming tahanan ay isang magulong tahanan. Mula po nang umakyat ang Mahal na Ina sa amin, unti-unti po nagbabago ang lahat. Ang dating magulong tahanan na hindi kami po magkasundong mag-asawa, unti-unti po nagbago. Nagkaroon po ng kapayapaan. Nung time na yon, nung pagbaba ng Mahal na Birhen sa amin, yung time na yon, sinabi ko sa kanya, pinangako ko sa kanya na sasama ako sa paghayo sa kanya. Mula noon hanggang ngayon ay sumasama ako sa paghayo sa aming Cherry Home, sa Cherry Home Subdivision. Naakay ko na rin po ang aking pamilya dito, pati ang aking brother husband. Very good. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat dahil nagkaroon po kami ng matinding trials sa aking brother husband na muntik na po niyang ikamatay. Siya po ay nagkaroon ng napakataas na BP last July 1, 2012. Umabot po ng 200 over 140. Siya po ay nag-nosebleed po siya at lumabas na rin po sa kanyang bunganga. Ang sabi po ng doktor, mas mapalad ka tay, sabi niya, at nabuhay ka pa. Kasi Amen. karamihan po, yung ganun daw po ay wala na. Kumbaga, wala na dapat siya. Pero sa pagpapala ng ating Panginoong Diyos at tunay na naglilingkod at sumusunod sa Kanya, kahit anumang trials o anumang pagsubok na dumarating ay hindi tayo pababayaan. Kaya naway lahat tayo manalig, wag tayong bibitiw sa Kanya dahil lahat ng ating kahilingan ay ipagkakaloob niya. Marami na rin pong dumating na pagsubok sa amin. Nandyan yung aking brother husband na naman po na almost 1.5 months na namaga yung kanyang paa. Pero alam niyo po, ang sabi ko sa kanya, manalig ka lang. Ang sagot lang dyan, ang iyong kagalingan ay magbalik loob ka na sa Diyos. Sabi ko sa kanya, mag-rosary ka, sabi ko sa kanya. Alam niyo po, nangyari po yun. Siya mismo po ang lumuhod na sa harap ng altar. Nag-rosary po siya. 2 days lang po, 2 nights lang po. Alam niyo po yung nangyari sa kanyang kasakitan sa kanyang paa ay bigla na pong nawala lahat yun at gumaling siya. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat. Hindi niya po kami pinapabayahan. At sa lahat po ng mga blessing na ipinagkakaloob niya sa amin sa kagalingan ng aking brother husband na parang wala yung nangyari sa kanyang kasakitan na parang baliwala po sa kanya at sa ngayon po magaling na siya. Bumalik na po siya sa kanyang hanap buhay. Kaya Lord, maraming salamat po sa lahat ng iyong pagpapala, sa lahat po ng mga biyayang ipinagkaloob niyo sa amin. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo. Maraming salamat po. I love you, Lord. Okay, thank you. Maraming salamat kita nyo. Kasi hindi papayag Diyos na mapariwara ang tao. Nilikha tayo ng Diyos para magiging hindi lang kalarawan niya, kung hindi para extension ng kanyang pagka-Diyos, no? Extension tayo, no? Na matatagpuan po yan, somewhere in Karunungan ni Solomon, chapter 2, verses 23 to 24. Hindi tayo nilikha ng Diyos para magkasakit, mamatay ka agad. Hindi po. Nilikha tayo ng Diyos para tayo ang magiging extension. Bueno, mga kapatid, napakinggan po ninyo, no? Ang mga kapatid natin ito ay karamihan po dito healing. Kaya wag na tayong lalayo kay Lord.
Ngayon pa, lalo na tayong dumikit sa Kanya. Kaya nga, iniimbitahan tayo, lumapit tayo sa Kanya. Alam naman natin yan, lahat tayo may dala-dala mabibigat. Okay? So, yung mabibigat na yan, hindi natin kaya yan, kaya kailangan may katuwang tayo, at yan ay walang iba kung hindi ang ating Panginoon. Kaya patuloy lang po tayo, mga kapatid, sa paglilingkod sa Panginoon. At ngayon po, dadako na po tayo sa Healing on the Air. Dakilangamang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat, Lord. Sa ginamit mong mga anak mong ito, panguna po ni Brother Nato Abreu, nawa, Lord, lagi mo pong subaybayan ang bawat sambahayan, ganun din kay Sister Rose Cayago, Sister Dalhin Agustin, Eileen Nacional, Lisa Ilanan, Julie Karingal, at Sister Gina Mbalao. Panginoon, ngayon pa nga, Lord, sobra-sobra na, Lord, ang binibigay mo sa kanila. Kaya marapat lamang, Panginoon. Patuloy mo po, Panginoon. At sila'y magiging gamit at kasangkapan mo, Lord, somewhere in Cavite. Kaya, Lord, nagpapasalamat po, mga anak mong ito, sapagkat napakabuti mo, Panginoon, at wala nang kasing buti mo pa na matatagpuan dito sa mundong ito. Tangi ikaw lamang, Panginoon. Kaya, Lord, maraming salamat po sa ngalan ng iyong anak na si Jesus na walang hanggang kaliwanagan. At ngayon po, Panginoon, may ilang mga pangalan, Lord, na itataas namin, Panginoon. Unang-una po, Lord, ang RHB, Lord. Ito, nakalaan na naman kami, Lord, sa darating na 23. Habang nagkakaroon ng suna ang presidente, kami naman ay magkakaroon din ng suna sa pangkaluluwa. Kaya, Lord, itong RH bill nito, kailanman, walang makakagusto dito, Panginoon, lalong-lalo na, Panginoon, ang mga anak mo na mga taga-soldiers of Christ. Ito lang ang matatag na naninindigan upang tutulan ng RH bill nito sapagkat ito yung pangwasak ng plano mo, pangwasak ng agenda mo, Panginoon. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, upang itong RH bill nito huwag na pong maisa batas. Of course, nasa pangunguna po ng mga head servant, Brother Alberto Ting Arcadio, ang kanya may bahay. Lord, ganun din po, Panginoon. Kung ano man po, mga iba pang mga bagay-bagay, Lord, ipaisip po sa aming head servant upang mawala na totally, Lord. Maisuko ng lahat, pagkat yan ang kailangan para magkaroon ng total consecration. And din, Lord, si Sister Carol Tan and family, John James Sulapco, Bibi Maniflor, Nelda Dante and family, Ising Borsillo ang family. Itaas ko rin sa iyo, Lord, ang Timao family. Sina Dio Gracias, Lucy, John Johnson. Tinataas ko rin sa iyo, Lord, si Arlene Inieres, Melanie Said, A.D. Ebias ang family. Sa pamilya po ni Morano, sina Brother Fermin Gaudincia, Melody, Ana Rose Cialsa. At of course, kanin din po, Panginoon, ang family ko, Pino, sina Bonnie, sina Sister Vanessa, Mark Anthony, at yan din tinataas ko rin sa Lord, si Betty Feliciano. Of course, Lord, si Luisa Gatsalian, ganun din, Panginoon, si Robbie Magtuto, Ricardo Nicdao, Silvia Nicdao, Roland Lorenzo. Ang liwanagan mo po ang kanyang isipan. Si Lita Mulano, Abigail Mulano, Matt San Juan and family, Luz De Leon and family, John Jimena and family, Joey Velasco and family, and din po, Panginoon, Delia Hamero, Rose Albacino, at din po, Panginoon, si Mian Ortiguera, Perleta Angog, Jenny Lapera, Alice Peña and family. Tinataas ko rin sa iyo, Panginoon, Jose Garcia and family, Milagros Ventura, Maria Victoria Evangelista, Jojo de Jesus and family, Bulacan Boys and Bulacan Girls. And din po ang Malnes family, Sister Alice, Jane, John, Leno, Grace, Brisbane, Arkiel, and Miguel Malnes. Tinataas ko rin sa iyo si Maricel, Ronald, RJ, Rosiel, Pauline Rigazzo, at Francisca Rigazzo, at buong pamilya po ng Rigazzo, Alex Rigazzo, Angelica Rosadia, May Dula. Golden Chronica Publishing, sina Eddie, Evamen, Alvin, and Clarice Laurel Rivera. Yan din, Lord, ang Pesuelo family, Roland Isabella and family, Aning Taglinawan family, Nita Luxinan family, Nita San Juan. And din itinataas ko rin sa si Ray and Annalyn Bas,
Ralph Nicole Regania. And din Panginoon, si Bodiver family, sina John Paulo, Alexander Joan Grace, Cristina Mija, and Roberto Gallardo, Francis Maniflor, Obet Tinumpitan family, Rhea Rico, and din po si John Lopez and family, Enrique Bulaon and family, Planis family. And din Panginoon, si ang Antido family, sina Rogelio Jr., Ronald Ana Rose, Rogeline Eileen. Dan din Panginoon si Rebecca Los, Panginoon, at patuloy na naglilingkod sa iyo, Panginoon. Kung ano man naman problema niya, resolve mo, Panginoon. And then, Lord, si Lydia Acedera, Nestor Avila and family, Marta de Leon, John Espinosa, Eupresina Enriquez, Rodrigo Gatchalian, Lydia Peralta, Andrew Viania, Romeo Castro, Glenn Lonzaga, Elena Flores ng Camarin, Cecil Maico, Ricky Rico, at R.M. Rico, Joe Gonzalez and family in the name of Jesus. At yan din, Panginoon, sa amin pong live streams sa viewer. Maraming salamat, Lord. Patuloy na sinusubaybayan sina J.R. Maginang, Pasig, Roland Nicolas, Vietnam, Elisa Nicolas, Vietnam, Loricel Tukunaga, Japan, Shirley Yap, Tandim Panginoon, Singapore, Carmela Romero, Japan, Mercy Carino, Singapore. Si Rui Cual, Michelle Lacquin, Jenna Cecilio, Luisa Gatchalian, Lani Arthur, United Kingdom, Marine Leonardo, Lorna Cantero, Sheila Balon, Melody Morano, Sri Lanka. At Lord, sa pang-lift up po, pakibasa mo. Prayer request. Prayer request. Limuel Copioso para sa kagalingan niya. Restrictive cardiomyopathy. Rosario Talavera and family. Pellegrino Galang. Paul and Paolo Moreno. Janine and Jeneline Pingol. Chichi, Iya and Luke Abara. Prince, Princess. Rosemel and Carlo Torres, Rona Talavera, Agida Nicolas and family, Rodrigo and Emily Talavera, Reynold and Rosalie Abara, Roel Talavera, Jeneline and Andrew Tiglao, Adrian Galang and family, Pablo Moreno and family, Alex Galang and family, Lita Pingol and family, Roland and Elisa Nicolas, si Rachel Ten, Arnel Galang and family, Arlene Dimalanta and family, Arnold Galang and family, Hiromi Tokonaga para sa kagalingan, Sikmura at Balakang, Tony Biray, Aaron Coal, Boy Coal, Fanny Baluyot, Dalisay Cayetano, Doming Baluyot, Belinda Coal, John Simon Coal, Sherina Coal, Gabriel Quinto, at si Liz Jerima Arthur, Alexandra Jade, Rio Jeremy Reyes, Nina Reyes, Goy Dionyula, Eduardo Maginang, Lorena Maginang family, Bansel family, Calma family, Shibuya family, Rivera family, Samson family, Lavinia family, Angeles family, Santolan group, Hinoteba family, Lisada family, Ramelo family, Bakikawak family, Brother Tony family, Ibanez family, Naoki Usako, Leia Utsaka, Violeta Ishikawa, Joanna Flores and family, KJ Ayogi and family, Cristina Victorino family, Chodoro Lorenzo, Andres Santa Maria, Tessie Jose, Estelita de Jesus na nagda-dialysis, Ellen Aninion, may breast cancer, Balon Durana, Tabasandra family, Laquin family, Galendias family, Flexi Homes, Gatchalian family, Iris Raj, Natalie Ezekiel, James, at si James Rojeda. Lord, tinataas ko rin sa iyo, Panginoon. Tinataas ko rin sa iyo, Lord. In the name of Jesus, Anet Cantona, Nita Samson. Of course, Lord, ang Diocese of Caloocan, panguna po ng aming buting Bishop Diogracia Siniegues, at ang aming pong pinakamamahal na Spiritual Director, Bishop Tid Bacan. Panginoon, saan man sila naroroon, lalong-lalo pa ang Diocese ng Caloocan, nawa, Lord, pag-design, pagbuklurin mo, lahat mga kaparian,
na bumubuo nitong Diocese of Caloocan. Nawa, Lord, makakasundo-sunod, nagkakaisa, Lord, upang mabalambanan itong RH bill neto, nagkakaisa kaming maninindigan in the name of Jesus of Nazareth. We praise you, we worship you, we glorify you, Lord. Glory to God, glory to you, Jesus. We praise you, merba. Glory to God, glory to you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Panginoon, walhatihin ka at dakilain. Tinataas ko rin sa Lord, si Sister Ailey Villangka, na ngayon po ay nakakonfine sa lung center. Panginoon, ikilos mo ang iyong mapagpalang kamay in the name of Jesus. Kung ano man pong kanyang karamdaman, alam ko, Panginoon, hindi maikli kamay mo para hindi mo maabot, Lord. So lahat po na may sakit, may mga karamdaman sa mga sandaling ito, Panginoon. Naniniwala kami, Lord, lahat ng mga anak mo ay titipunin mong muli umakalapit sa iyo tulad ng paanyaya mo. Lumapit sa iyo lahat ng mga napapagalat na bibigatan, kapagkat nakahanda ka, Lord, na bigyan mo ng kagaanan, Lord, lalong-lalo na para sa aming pangkaluluwa. Kaya sa hapong ito, Lord, nagpupurit, nagpapasalamat kami, Panginoon, na minsan pa, dito sa mga ginamit at kinasangkapan mo in the name of Jesus of Nazareth. Glory to God, glory to you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Bueno, hanggang dito na lamang po kami, mga kapatid, kayong mga nakikinig. Ito po ang inyong kapatid, Brother Marcelo Manis, sa pangalan po natin kay Chairman Brother Alberto Tingarcadio, at naging kasama po natin dito ating technician, Brother John Silverio, and of course, mga ginamit ng Panginoon, Brother Nato Abriel, Rose Cayago, Darlene Agustin, Ellen Nacional, Lisa Ilanan, Jolie Karingal, at Gina Balao. Purihin ang Panginoon. Glory to God, glory to you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. We praise you, we worship you. Salamat po, Panginoon. Maraming salamat. In Jesus' name, lahat po ng mga may karamdaman, pagalingin po ninyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Walhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Para nang sa unang-unang ngayon at nagpakailanman. Walhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Para nang sa unang-unang ngayon at nagpakailanman at magpasawalang Sa isang tinig, luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Para nang sa unang-unang ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan siya nawa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang hapon po at maraming salamat po sa inyo.